Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating pinagdiriwang ang kapistahan ni San Vicente Diacono, isang martir. Sa ating ebanghelyo, maririnig natin ang tanong ng ating Panginoon. Ano ba ang nararapat na gawin sa araw ng pamamahinga o sa araw ng Panginoon? Ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama? Ang maghilom o makasakit? Napaka-obvious naman kung ano dapat ang sagot, hindi po ba? Dito sa ating isip, alam natin ang tama. Pero pagdating sa ating gawa, tayo'y nagkukulang. Kaya nga, minsan meron nagsabi, ang pinakamalayo daw na paglalakbay ay ang paglalakbay mula sa ulo hanggang sa ating mga kamay. Mula sa ulo hanggang sa ating puso at kalooban. The longest journey is from the mind to the heart, from the heart to our hands and feet. Yan ang ating pagkukulang. Ang ating alam na tama at mabuti ay hindi natin naisa sa buhay. Alam natin, nararamdaman natin ang kalooban ng Diyos. Pero hindi natin madalas itong nasusundan o nagagawa sa ating buhay. Sa mga pagkakataon na ito, mga kapatid, tayo'y magpakumbaba, aminin natin ang ating mga kasalanan para minsan pa tayo ay makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, mag-umapaw nawa sa amin ang iyong Espiritu upang ang aming puso ay matigib ng pag-ibig mo. Na sanhi ng pananaig ng martir na si San Vicente nung ang katawan niya'y pinapasakitan ng mga umuusig. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreyo. Mga kapatid, itong si Melkisedek ay hari ng Salem at saserdote ng kataas-taasang Diyos. Nang pabalik na si Abraham mula sa pagpuksa sa mga hari, sinalubong niya siya ni Melkisedek at sinabi sa kanya, "Pagpalain ka ng Panginoon, ibinigay sa kanya ni Abraham ang ikapu ng lahat ng nasamsam sa labanan. Ang unang kahulugan ng pangalan ni Melkisedek ay hari ng katarungan, at siya'y hari ng Salem, na sa ibang salitay, hari ng kapayapaan. Walang nababanggit tungkol sa kanyang ama at ina o sa angkang pinagmulan niya. Hindi rin natala ang kanyang kapanganakan o kamatayan. Tulad ng anak ng Diyos, siya'y saserdote magpakailanman. Ito'y lalo pang naging maliwanag nang magkaroon ng ibang saserdoteng katulad ni Melkisedek. Naging saserdote siya dahil sa kapangyarihan ng buhay na kailanmay di matatapos at hindi dahil sa lahi ayon sa tuntunin ng kautusan. Sapagkat ito ang sinabi ng kasulatan tungkol sa kanya, ikaw ay saserdote magpakailanman, ayon sa
pagkasaserdote ni Melkisedek, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melkisedek. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melkisedek. Sinabi ng poon sa hari ko't Panginoon, maupo ka sa kanan ko, hanggang ang kaaway mo ay lubos na mapasuko, pagkat iyong matatalo. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melkisedek. Magmula sa dakong Siyon, ay palalawikin niya ang lupaing iyong siyakop, at lahat ay kaaway mo. Sakupin at pagharian, gayon ang kanyang utos. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melkisedek. Sasamahan ka ng madla. Kung dumating ang panahong lusubin ka ng kaaway, magmula sa mga bundok, lalabas at sasamahan ka ng mga kabataan. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melkisedek. Panginooy may pangako na ito'y tiyak mangyayari. Ganito ang kanyang saysay. Katulad ni Melkisedek, gagawin kang saserdote na hindi na wawakasan. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melkisedek. Alleluia, 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 alleluia. Pinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos. Sakit ay kanyang ginamot. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ay ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, muling pumasok si Jesus sa sinagoga at naratnan niya roon ang isang lalaking patay ang isang kamay. Kaya't binantayan si Jesus ng ilang taong naroroon upang tignan kung pagagalingin niya ang lalaking iyon sa araw ng pamamahinga para maiparatang sila sa kanya. Tinawag ni Jesus ang lalaking patay ang kamay. Halika rito sa unahan. Tinanong niya pagkatapos ang mga tao, alin ba ang ayon sa kautusan, ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Ang magligtas ng buhay o pumatay? Ngunit hindi sila sumagot. Habang tinitignan ni Jesus ang mga tao na nasa paligid niya, galit at lungkot ang nabadha sa kanyang mukha dahil sa katigasan ng kanilang mga ulo. Bumaling siya sa lalaki at sinabi, "Iunat mo ang iyong kamay." Iniunat naman ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Umalis sa mga Pariseo at nakipagsabwatan sa mga kampon ni Herodes upang ipapatay si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Alam niyo po ba, ang tamang panahon daw para kumain ng dessert o ng matamis ay kapag tanghalian o kapag hapon na. Wag na wag daw po kayong kakain ng matamis o dessert kapag umaga. Bakit? Kasi po ayon sa mga doktor, magkakaroon ka ng sugar spike. At kapag meron kang sugar spike, buong maghapon daw magkre-crave ka ng sugar o ng matamis. Yan na nagiging dahilan. Bakit marami sa atin may diabetes? Hindi po ba? Ang tamang panahon naman, sabi po nila para bumili ka ng sasakyan ay tuwing tag-ulan. Bakit? Kasi po, bagsak presyo ang mga sasakyan, may discount pa, may promo.
Dahil kakaunti lang po ang mga bumibili ng sasakyan kapag tag-ulan. Dahil alam naman po natin, tag-ulan, tag-hirap. Ayan, mag-ipon-ipon na po kayo ha. Kung meron kayong pera, kung gusto nyo makatipid, bumili kayo kapag tag-ulan. Ang tamang oras naman daw po para tayo ay matulog ay 11 o'clock ng gabi. Kasi po, sa oras na yon, dyan po mataas, lumalabas ang ating melatonin. At ang melatonin po, ang responsable para po ang ating pangangatawan ay maging relax. Kaya nga po ang mga bata daw na natutulog ng 1 o'clock, 2 o'clock, may mga iba pa dyan hanggang 3 o'clock, hanggang umaga, alas 5 na po ng umaga, doon pala natutulog. Bakit? Sa kaka-TikTok, sa kaka-social media, sa kaka-games, sa paglabas-labas kasamang kanilang mga barkada. Yung mga batang yan na hindi po natutulog ng 11 o'clock ng gabi, kinabukasan po, anong mangyayari sa kanila? Sasakit ang kanilang mga katawan. Manghihina po sila. Meron pa nga po mga diyan, meron po kong kakilala na hospital pa dahil na-addict sa kakapanunood ng Netflix, hindi po natutulog. Tinamaan ang kanyang health. Tingnan niyo po, sa buhay natin, kapag nagkamali ka sa timing, ikaw ay mabibigo, ikaw ay magkakamali, ikaw ay masasaktan. Kaya nga po, sabi sa Biblia, turo sa atin, there is a time for everything and a season for every action, activity under the sun. Sana lang nga may orasan tayo para sabihin sa atin ano ang tamang gawin sa tamang panahon. Ang sinasabi lang naman po ng ating orasan sa atin, hindi po ba, ay ang tamang oras. Watches only tell us what is the time. But your watch will never tell you what to do in the proper time. Time is different from timing. One key to success and happiness in our life, remember this, is doing the proper thing in the proper time. Pero hindi po ba, pansinin nyo, dyan tayo madalas nabibigo. Yan ang ating pagkakamali sa buhay. Dahil hindi natin ginagawa ang tama sa tamang panahon. Hindi nakapanahon na ikaw ay mag-invest. Kaya naman ikaw ay nalugi. Nawalan ka ng pera. Maaalala niyo po, nung pong pandemic, naglabas ng pera, nagumpisa ng negosyo, pero nagsara ang lahat. Wrong timing. Hindi nakapanahon na ikaw ay magbuntis kasi nag-aaral ka pa. Kaya anong nangyari? Lalong naghirap ang iyong mga magulang. Hindi rin nakapanahon ang iyong pagtatrabaho. Kasi may sakit ka. Pero pinipilit mong iyong sarili, anong nangyari? Lalong lumala, lalong gumrabe ang iyong karamdaman. Mga kapatid, walang orasan ang magsasabi sa iyo, ano dapat ang iyong gawin sa tamang panahon. Pero, ito naman ang mabuting balita, kung makikinig tayo sa Diyos, sasabihin niya sa atin kung ano ang dapat nating gawin sa bawat panahon. We may not have a watch to tell us what to do, but the good news is we have a good and loving God that guides us what we should do in our time. At kung pakikinggan lang natin ang Diyos, ano po ang mensahe ng ating Panginoon? Ito, walang tamang panahon para gumawa ka ng mali. At lahat ng ating oras ay tama sa paggawa ng mabuti. This is the reminder. There is no proper time to do what is evil. And all of our time is proper to do what is good. Ito din po ang pinapahayag ng ating Panginoong Yesukristo sa Ebanghelyo. Tinanong ni Jesus ang mga Pariseo,
Ano ba ang nararapat na gawin sa araw ng pamamahinga o Sabat? Ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama? Ang magpagaling o makasakit? Hindi po umimik, hindi nagsalita ang mga kalaban ni Jesus. Dahil para sa kanila, nakaschedule ang paggawa ng mabuti. But Jesus is teaching them. Jesus is clarifying that if Sabbath is the day of the Lord, then the proper thing that we should do is to do something good. And not to ignore people who needs our help. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Ang oras ay regalo galing sa Diyos. Amen? Ano po ba ang oras? Ang oras ay kinuha ng Diyos mula sa walang hanggan. Time is a piece of eternity given to us for us to live. Have you realized that? Ang ganda po, no? Isang kapiraso ng walang hanggan binigay sa atin. At ang tanong, anong ginagawa natin dito sa kapiraso ng walang hanggan? Mga kapatid, sana kung binigyan ka ng isang napakalaking grasya ng Diyos, oras at panahon, huwag mo naman itong sayangin sa paggawa ng masama. Minsan, inoorasan natin ang paggawa ng mabuti. Pero pagdating naman sa pagsunod sa tukso, always available tayo. Hindi po ba? Ang iba pa nga dyan, limitless ang oras nila sa paggawa ng kasamaan. Minsan, ang dami pong mga nagrereklamo, bakit daw napaka-demanding ng simbahan? Kailangan pa magsimba linggo-linggo. Napaka-hassle naman daw ng pagsisimba. Pero, ito po isipin nyo ito. 55 days lang ang obligasyon po natin, requirement sa simbahan sa isang taon. At tigi-isang oras lang po ang kailangan natin para sa pagsisimba. Hindi po ba? So, ibig sabihin, 55 hours lang ang dapat mong ialay sa Diyos sa buong taon. At kung kukunin niyo po yung average na yon, 55 hours, doon po sa 365 days, ano po ang lumalabas? Ang hinihiling lang po ng simbahan sa atin o ng Diyos ay 0.6% na dapat ibigay mo, ialay mo sa Kanya. Think about that. Isipin niyo po, less than 1% lang ang requirement ng simbahan para iyong magawa ang iyong obligasyon. Pero yung 1% na yon na hinihingi ng Diyos, marami pa sa atin nirereklamo. Marami pa sa atin ayaw pang ibigay, ayaw pang ialay. Mahirap po ba na ibigay yung 1%? Napakakonti lang. Bakit ayaw mo pang ibigay? Pero meron po mga tao, nakakatawa lang, na kahit na buong gabi silang makipag-inuman, wala kang maririnig na reklamo sa kanila. Meron din po mga tao, hindi po ba, kahit na gabi-gabi silang nakikipagsugalan, wala ka rin naman maririnig na negatibo sa kanila. Meron din naman po mga tao kahit na maghapong nakikipagchismisan sa daan, kahit na hindi sila tumigil, na naninira sa iba, hindi sila napapagod, hindi sila nagsasawa. Meron pa nga po mga iba dyan, kahit na buong weekend sila na nasa beach, kahit na mangutang sila, walang problema sa kanila. Meron din mga tao na basta't niyaya mo sa gimikan, agad-agad sumasama, nagmamadali pa nga. Pero, yayain mo ang tao sa loob ng simbahan, ano ang sasabihin? Sa susunod na lang, madami akong ginagawa Sabihin niyo po ang inyong mga anak, magsimba tayo. Diba, karanasan ng iba sa inyo, mga magulang, pagbubugnutan ka pa, pagbubwisitan ka pa, makikipag-away ka muna sa iyong mga anak, sa iyong mga apo, bago kayo makarating sa simbahan. Kung yayayain mo yung mga mabisyo na sumali sa parokya o kapilya, diba, kaiinisan ka pa. Yan po ang malungkot na kwento na pagdating sa ating paggawa ng mabuti,
wala tayong oras. Pero sa mga makasarili nating pagnanasa, palagi tayong may oras. Bakit ang bagal natin sa pagsunod sa kagustuhan ng Diyos? Pero ang bilis natin na mahulog sa tukso ng demonyo. Bakit wala tayong oras sa paggawa ng mabuti at tama? Mga kapatid, tandaan niyo po, ang iyong pagkatao ay bunga na kung paano mo ginagamit ang iyong oras dito sa mundo. Your character is a fruit of how you have used your time here on earth. Ang tanong, kung makakaharap mo ang Diyos pagdating ng panahon, mapagmamalaki mo kaya ang iyong sarili sa Kanya? Na ginamit mo ba ng mabuti ang oras na niregalo niya sa iyo? O baka naman, ikahihiya mo ang iyong ginawa habang ikaw ay nabubuhay dito sa mundo. Mga kapatid, may oras ka pa. Huwag mong sayangin ito. Sana gamitin mo ito sa paggawa at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Amen. Pinalaya tayo ni Kristo sa mapanirang kapangyarihan ng kasamaan at kasalanan upang maging malaya tayong makibahagi sa pagpapahayag ng mabuting balita. Hinihingi natin ang biyaya ng pagbabasbas na ito. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan, naway makatagpo ng pamamaraan na mapalaya ang sinuman sa anumang hadlang upang ipahayag ang ebanghelyo sa mga tao sa ating panahon ngayon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa nagugutom na daigdig, lalo na sa mga taong hindi makatarong ang pinagkakaitan ng pagkain, damit at tahanan, naway pagkalooban sila ng Panginoon ng pag-asa at kalakasan ng loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang lahat ng mga Kristiyano, naway hindi maging mga tawong mapagkunwari na sumusunod sa batas, kundi maging mga tawong may pusong gagawin ang mabuti at nararapat bilang mga anak ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Mapagmahal na Diyos, inaangkin namin na kami ay sa iyo at sa iyong anak. Sa pamamagitan ng Espiritu, tulungan mo kaming mahalin ka sa pamamagitan ng aming pagkalinga at pagbibigay kasiyahan sa aming kapwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. As we
Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ito ay mapuspos nawa ng iyong pagpapala at patatagin mo kami sa pananampalataya. Sa pinanghawakan ni San Vicente hanggang dumanak ang dugo niya, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ngayon aming kagalakan na si San Vicente ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit siya'y pamatay, sapagkat minarapat mo kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay, tulad na naganap ng iyong anak na dumanak ang dugo ng martir, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanya pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco ang aming Papa, Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat. Makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa na mga apostol at lahat na mga banal. Si San Vicente, diakono at martir, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng
Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Alam mong pagkatao ko, wala akong matatago. Alam mong aking isipan, alam mo ang lahat ng ginagawa ko, O Diyos. Gabayan mo ko, Diyos, sa buhay na ito. Ilapit mo ako sa pagmamahal mo. Dalhin mo ko, Panginoon, sa kalangitan. Buhay kasama mo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagkatanggap namin sa banal na pakikinabang, hinihiling namin sa pagtulad namin sa katatagan ni San Vicente, Diakono at Martir, kami naway pagindapating magkamit ng gantimpalang walang maliw sa pananatiling matapat sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Bakit kailangan nating maging mapagpasalamat araw-araw? Dahil tandaan niyo po, mga kapatid, kapag ikaw ay nagising, kapag ikaw ay buhay, ibig sabihin binigyan ka pa ng oras at ng panahon ng Diyos. What is time? It is a slice of eternity. Ang oras ay isang kapiraso ng walang hanggan binigay ng Diyos sa iyo. Nakakalungkot lang na minsan ang biyaya ng oras at panahon ay ginagamit natin sa masama. Please remember that there is no proper time to do evil, and all of our time is proper to do what is good. Maganda pong assignment ngayong araw, mamaya pong bago kayo matulog, ay balikan nyo ang maghapon na ito, buong araw nyo. Tingnan nyo, ano yung mga ginawa nyo? Saan nyo inubos ang inyong oras at panahon? Gaano katagal ang ginugol mo para sa mga mabubuting bagay? Gaano namang katagal ang inubos mo na ikaw ay sumusunod pa rin sa tukso ng demonyo? Saan dyan sa iyong maghapon, ikaw ay nadapa, ikaw ay nagkamali, o ikaw pa rin ay nagpapatuloy sa iyong paboritong kasalanan? At pag natukoy mo yung mga ginawa mo sa maghapon, alam mo kung ano ang dapat mong i-adjust, baguhin, ayusin sa susunod na araw. Mga kapatid, ang pagpapakabanal ay isang proseso, paunti-unti.
Pero ang pinakamahalaga ay meron tayong pagnanais na magpakabanal at magpakabuti. Okay lang po ang mahirapan. Kasama yan sa pagpapabuti. Ang nakakatakot ay yung hindi ka na nahihirapan na ayusin mo ang iyong buhay. Dahil pag wala ng struggle, paghihirap sa pagpapakabuti, ibig sabihin, ikaw ay babad na sa kasalanan. Yan ang ating ipagdasal pagkatapos nating makita saan natin inuubos ang ating oras at panahon na tayo pa rin ay gabayan ng Diyos. Sabihin sa atin, ano ang tamang dapat nating gawin sa ating bawat oras, minuto at segundo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.